So, ano ang hilig mong gawin tuwing may free time ka? Walang special. Nagbabasa ng pocketbook. Minsan nagja-jogging. Ikaw? Pareho rin. Pero madalas busy sa student government office. Grabe. Minsan nakaka-stress. Ang dami mo kasing ginagawa. Pero nakakaya mo namang ibalanse ang academics at leadership. Siyempre, pag may kasama akong kagaya mo, mas madali. Para may inspirasyon ba? Okay. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa puso ko. Parang bawat ngiti niya ay naglalagay ng liwanag sa bawat sulok ng mundo ko. Ngunit sa kabilang dako, nararamdaman ko rin ang pag-aalala. Baka ito ay pansamantala lamang. Weng, matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo. Seryoso ako sa'yo. Hindi to biro. Hindi laro. Pwede ba kitang maging girlfriend? Greg? Hindi pa ako ready eh. Pero, siguro, Talaga? As in, tayo na? Tayo na ba? Yes! Official na! Aba, kilig factor overload! Ay naku, Weng, di ka na single! Grabe! President and future teacher love team of the year! When do you think is the best time na pumunta ka na to a aesthetic center? And okay lang yun, talagang magpa-botox ka, Yeah. magpa-fillers ka, it's totally fine. As long as proud ka, diba? And I think there's nothing wrong with it. Yeah. Kasi the reason why they're there is to help us as well, di ba? Diba? Once a cheater, always a cheater. Likelihood na mag-cheat sila lahat, it's actually 300%. Ano ibig sabihin nun? When a person has been cheating on their previous partner, you are not an exemption. And then actually worse pa nga kasi parang hindi ako pwede shower or do something nang nakasara yung door. Seryoso? Kasi feeling niya may kausap ako and stuff. Wain pala niya. So doon ko lang nalaman na, oh my gosh, ganun pala yun. Yes, diba? yes. So it was very, very fun. But then this pressure to always keep up, you always have to be ahead, stay ahead. You have to be on top of what's the next trend. So parang that pressure, it's not good for us. It's a Date! Tuwing Thursday, alas 8 ng gabi, dito lang sa DATV! Ako po si Mr. Pablo Buena Francisca, Kuya Pabs po sa mga nakikilala, mga kaibigan, at isa pa akong dating radio reporter sa isang radio station sa aming probinsya, sa Camarines Sur. Unang-una, siyempre challenging, bago sa akin, at may ibang aspeto po ako sa buhay na ginawa, mga trabaho. Pero itong dito, nakita ko na baka ito yung isa sa mga potential ko. Pangalawa, nakita ko yung bagong paraan ng pagraradyo drama at natutuwa ako na giniguide ako ni Direk at ng ating mga sa likod ng kamera. Kaya nagagawa po natin na tama ang ating mga rules sa bawat eksena. At ngayon po, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aking pagiging parte ng DATV. Huwag niyo pong palamasin ang aming drama-rama kung saan makaramdam kayo ng iba't ibang emosyon at makapaglilibang ng husto. Manood na po kayo, makisali sa mga kwentong puno ng drama, aksyon at pag-ibig. Umaasa po ako na makasama po namin kayo sa DATV station dahil ang radyo drama ay nasa TV na. Sama-sama po nating abangan sa radyo drama sa DATV. Abangan ngayong Pebrero 2026 sa DATV.
Ang paborito nating pinakasikat na turingan ng bayan muling magbubukas kasama ang mga celebrity, personalidad at mga kababayan nating dala ay kwento at karanasan kasama ang #1 pawn broker ng bansa, Pawn Master Boss Toyo, Pinoy Pawn Stars. Raymart Gutierrez here. Ang inyong paboritong TV travel program ay mapapanood nyo na ilang tulog na lang dito sa DATV. Kaya samahan nyo kong libutin ang buong mundo at tara, pasyal tayo! Hindi ko pa rin lubos maunawaan ang nangyayari. Para akong nakasakay sa roller coaster. May kilig na parang lumulutang. May kaba na kumikiliti sa dibdib. At may takot na hindi ko maipaliwanag. Pero sa gitna ng lahat, isang bagay ang malinaw. Naramdaman ko ang pagmamahal. Yung klase ng pagmamahal na akala ko'y nangyayari lang sa mga pelikula, sa mga nobela. Ma, Pa, pwede na po ba akong makipag-boyfriend? Total third year college na po ako. Ah, kaya pala. May kakaibang kilig sa ngiti mo nitong mga nakaraang araw. Anak, babae ka. Alam mo naman ang tama at mali. Basta, alagaan mo ang sarili mo, ha? Tandaan mo, ang lalaki kapag seryoso, respetuhin ka. Huwag kang basta magpapadala sa matatamis na salita. Kapag nasaktan ka o may nanakit sa'yo, sabihin mo lang agad, nandito kami. Opo, Papa. Opo, Mama. Pangako, hindi ko po papabayaan ang sarili ko. Makalipas ang ilang buwan, opisyal na ang pagiging magkasintahan namin ni Greg na hindi naman tinutulan ng aking mga magulang. At sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, hindi ko mapigilang hawakan ang dibdib ko. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Ang mga araw na dumaan ay napuno ng pag-asa at pangarap. Pero sa dulo pala nito, ay magsisimula ang isang kwentong magbabago sa buhay ko. Na sa likod ng matatamis na pangakong tayo na, ay siya palang magsisilbing sugat sa puso. By the way, Miss Mendoza, gusto rin ni Greg na ipaalam sa iyo na hindi na niya kayang tuparin ang kanyang mga pangako sa iyo. When? Bakit? What happened? Pinatawag ako ni Presentillan. Si Greg nag-asawa na. Hindi ka okay? At naiintindihan kita pero, Weng, hindi pa end of the board. Isa lamang ang ibig sabihin. Salawan si Greg. At the best thing that you can do is try to forget him. Tama ang mga bubuyog. Si hambog na kabuntis. Pabayaan mo na yun. Anak Weng, huwag kang magalala. Kapag nakita ko yung lalaking yan, patitikimin ko talaga siya. Pero seryoso, naisuko mo na ba yung matahan?